Hello guys, good morning. So it's 200 days, 206 days here in Dublin. Imaginein mo yun kung gaano kabilis yung buhay natin, kung gaano kabilis yung journey natin ngayon. And gumawa ko ng video kasi parang na-feel ko yung sense of being ko para gumawa ng video. And kape tayo guys. Ang sarap ng kape sa umaga. So, ayun. So, I created a video because I think it's been a while. So, second semester na namin. Mga 4 weeks na lang patapos na yung studying and madami kaming assessment pero laban lang. And I just want to try to share something about today. Like this guy. So, I don't know if you know him. It's it's Carlo Acutis, and he will be canonized as a saint this coming April 27 here in I mean around the world. Carlo Acutis was an Italian teenager known for his deep devotion to the Eucharist and his use of technology to spread the faith. Despite his young age, he created a website documenting Eucharist miracles worldwide, aiming to help people grow in their belief in the real presence of Christ in the Eucharist. Imagine, gets nyo, kung bakit nagustuhan ko siya. Nakilala ko siya nung nag-first visit ako sa isang Mary Cathedral sa Dublin. So, Saint Mary Church sa Dublin. Malapit siya sa school ko. Yung nanay ko nag-message sa akin na parang, Nonoy, pumunta ka ng kasi may mga something ganun-ganun na event. Parang na-mention niya sa akin. May na-mention siya noong time. And also, the father of my wife, na-mention din to kasi he was a very active Opus Dei. Na-mention niya yung name na to. Pero, minsan kasi hindi, yung mga signs, hindi natin, nane-neglect natin yung alam mo yung gano'n. Pero, when I visit that church, nakita ko yung fest niya. Then, I search and read about him. And, alam mo yun, yung parang binulong ni God sa akin na, Hoy, you need to know him. He's amazing. Alam mo yun. So, ayun, parang shocks. Tapos habang nababasa ko yung mga miracles niya, yung nagawa niya kung gaano kadaming tao yung nahil niya, yung pagiging humble niya, yung pag-share niya, at early age yung pag-share niya sa value ng Eucharist, ng Mass, yung pag-share niya ng mga information about Christianity or Catholic Christianity through internet. Na-amaze ako kasi alam mo yun, nako-connect siya sa kung anong pinag-aralan ko dito sa Ireland. I was studying higher diploma in science and computing, and alam ng mga friends ko na gumagawa ko ng website from 2010. So, mga 15 years na akong gumagawa ng website. Yung parang, alam mo yun, yung parang, boosh, sinabi ni Lord na, hey, kilalanin mo siya because he is same as you, and you can use the technology, AI, to spread the faith. So, imagine mo yun. Hindi siya masama. Yung lahat ng mga nangyayari sa mundo, hindi masama if we will use this kind of stuff in a good way. So, ayun, kaya na-share ko siya kasi on March 20 to 23, meron siya ditong relic na pupunta sa church malapit sa bahay ko. Imagine mo yun, Blessed Carlo Acutis Relic visit on March 20 to 23, 10 and April, i-canonize na siya. And I always pray for him. Kasi kami sa Catholic kasi parang, alam mo yun, parang naniniwala sila sa mga saints na to intercede and pray for us. Parang since nung namatay si Jesus and na-establish niya yung church niya through Saint Paul, patuloy yun patuloy yung mga tao, yung mga mabubuting tao, yung mga holy, they live their life as holy, and patuloy yun hanggang sa ngayon. They become saints as an inspiration sa life nila, kung paano sila nabuhay, kung paano sila they become like Christ, kung paano naging holy yung buhay nila, and that they are existing. Aminin natin, nag-i-exist yung mga taong ganun. Yung, alam mo yung parang ang perfect talaga ng buhay nila. Parang, pag sinabi mo na, perfect ka, yes, nag-i-exist yung mga perfect na tao na ganun. May mga kasalanan siguro nagawa, pero alam mo yun,
may process yung pagiging perfect ng tao. Proseso yun. Kasi sinabi niya dito sa kanyang the more we receive the Eucharist, the more we will become like Jesus, so that on this earth we will have a foretaste of heaven. The Eucharist is my highway to heaven. If we go out in the sun, we get a suntan. But when we get in front of the Eucharist, we became saints. So alam mo yun, so parang each one of us can be saints. And we can be, we can choose to be, to choose goodness always. We can choose always God. We can choose whatever God wants us in our life. So I think yun. Hindi siya yung makasalanan ka rin or something. Lahat tayo makasalanan, pero may proseso ang pagiging perfect natin. Perfect ka. Yun. So anyways, so yun, mag-segue ako dun sa status ko ngayon na I still live here sa bahay ng pasyente ko. So actually yung pasyente ko ay namatay na siya. Pero alam niyo guys, I can't imagine ang suffering niya. 2 years and a half siyang bedridden. Tapos may dementia pa siya. Kada gabi tinatawag niya yung kapatid niya. Parang nadidelirio siya. May dementia siya. Natatawag siya ng help kada gabi yon, every night. Nung nag-duty ako dito, I don't know what to do. And what I always want to offer for her, kasi feeling ko there's suffering na nangyayari sa kanya. I always pray for her, the rosary, kasi active yun sa church, yung pasyente ko. So kapag naririnig niya yung rosary, nagkakalma siya. Kumakalma siya. So I always do that every night kung nandito ako, kasi hindi din ako nakakatulog kapag naiingay, kapag nag-aano siya, kapag palagi siyang confused and everything. So ayun. So ngayon, after 1 month na nagbantay ako dito, ginawa na siya ni Lord. And I'm sad and happy at the same time, kasi alam mo yun, yung parang no more suffering na. And she is 97 years old na rin. Alam mo yun. Pero yung suffering na yun, alam ko kung gaano kahirap yung suffering niya na naranasan niya. Yan, yun yung gusto kong i-share. So kasi in related to Carlo Acutis, namatay si Carlo ng edad niyang 16 years old with leukemia. So si Carlo ay nabuhay noong 1991 at namatay siya noong 2006. At imagine mo, yung Carlo was diagnosed with leukemia at age 15 and died within a week. Imagine mo, bakit may mga taong namamatay? May mga taong, may mga taong mahirap din mamatay, di ba? Alam mo yun? So, I think God, kinuha na ni God si Carlo because I think may purpose yun. Kasi kung iisipin mo, lahat ng mga mahal natin sa buhay, pag namatay sila, hindi yun yung katapusan eh. Yun yung simula ng pagbabago ng mangyayari sa buhay natin at sa mga tao sa paligid natin. Na-mention nga yung asawa ko sa akin nung namatay, yung about death, something, it won't stop. It doesn't stop there. Death will change something. So ayun. So kung hindi namatay si Carlo Acutis, hindi siya magiging saint, or I think hindi natin makikilala kung ano yung mga miracles na nagawa niya, kung hindi na research ng mga tao, ng family niya, yung mga goodness na meron siya sa heart niya and everything. So kaya may purpose pa rin kung bakit namatay siya at early age. Kaedad ko siya eh. Ako 35 years old na ako ngayong year. Siya siguro magta-34 siya ngayong year. 34 years old. At ang ganda niyang inspiration, lalo na sa mga millennials, Gen Z, na we can use technology to spread our faith. Na hindi tayo dapat maniniwala sa mga fake news, na dapat lahat ng mga ginagawa natin is aligned pa rin sa kung ano yung gustong ipaabot ni God sa atin sa life natin. At alam mo yun, very basic yan eh, na rules na whatever happenings around us, dapat hindi tayo ma-impluwensya sa kahit anong mga rules na nagagawa ng tao, kundi rules lang ni God. Yung kung paano
in-inspire ni God yung ating buhay. So I hope may natutunan kayo sa aking lesson for today. Carlo Acutis for Senator. No, I'm kidding. So yes, thank you very much. I'm sending you light and love. Bye-bye. Ginaya ko.